Okay, tayo po ay dumako muli sa ating pag-aaral sa 1 Corinthians chapter 13 na pinamagatan nating The Christian Virtue of Love. Ngayon po ay nais ko kayong muling anyayahan. Basahin natin uli ang verses 1 to 5. At yung pinakahuling bahagi ng verse 5 ang ating pagtutuunan ng pansin. Verse 1, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompyang o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung meron akong kaloob ng propesiya at naunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung meron akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos. Hindi nito pinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi mayayamutin, at ito po yung ating pag-aaralan ngayon, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Ito ang salita ng Panginoon. So, siguro alam naman ng bawat isa sa atin ito, na kapag ka nag-delete ka ng file sa iyong computer, saan na pupunta? Sa recycle bin, o yung tinatawag na trash. So, ibig sabihin, nandoon pa rin yun. 'Di ba? Andun pa rin yung file mo. At pwede mo pang i-restore ito whenever you want. So, kung talagang gusto mo, dapat i-empty mo rin yung recycle bin. Talagang hindi na ma-restore yun. Yung iba, may paraan pa rin na nagagawa. Pero sa mga simple at, di ba, layman na katulad ko, pagdating sa computer, alam ko na hindi na yun mariretrieve. Pero pag nandun yun sa recycle bin, mariretrieve mo, marirestore mo pa rin. No? Kaya ko binanggit yan, may mga tao na ganito nila tinatrato yung forgiveness. Sinasabi nila, pinatawad na kita. No? Pero hindi ini-empty yung trash bin. Andoon pa rin siya sa recycle bin ng kanyang puso. At pag may disagreement na nangyari, i-retrieve niya yon, yung mga past offense. And he will bring it up all over again. So, their forgiveness was only verbal, not genuine. Ngayong hapon, ay pag-uusapan natin ang issue na yan, na may kinalaman sa daan ng pag-ibig dito sa binasa natin ngayon. At tulad ng aking pinaulit-ulit na si Pablo, nung kanyang ipinapaliwanag kung ano ang pag-ibig, para sa kanya ang pag-ibig ay isang daan. Hindi lang isang daan, kundi pinakamahusay na daan, a more excellent way. So, Paul radically departs from the common notion that love is merely emotion, a feeling, or romantic reaction or affection. Instead, he presents love as a way of life, a deliberate discipline, commitment that must govern all our relationship and our service. Ngayon pong hapong ito, sa pagpapatuloy natin ng pag-examine sa mga description ng love na binanggit ni Paul, sinabi niya rito sa ESV, love is not resentful. No? Sa New American Standard Bible, love does not take into account a wrong suffered. Pero I'll rather think na mas tama yung translation ng NIV again, the New International Version. Love keeps no record of wrongs. At yun ang sakto doon sa pagkakatagalog. Ang pag-ibig hindi nagtatala ng pagkakamali. Now, yung salitang keeps no record,
Ang translation niyan ay logizomai sa wikang Griego. Ito po ay isang accounting term. Nang ibig sabihin, to calculate, to reckon, or to enter into ledger. So alam ng iba yan, yung ledger. Yung bookkeeper ay nagre-record ng mga transaction sa kanyang ledger for one reason, para hindi niya makalimutan. 'Di ba ganun naman 'yon? Kaya ka naglalagay para hindi mo makalimutan. Now, Paul deliberately uses that image to make a profound point, which is our message this afternoon. No? Tama naman na magtala ka ng mga bagay doon sa iyong ledger bilang isang accountant o bilang isang bookkeeper. Pero pagdating daw sa relationship natin sa isa't isa, mga kapatid, lalo na kapag kami mga offenses na nangyayari, hindi daw natin dapat gawin yon. Kaya ang message ay ito, love does not keep a ledger of offenses. It does not maintain running an account of every hurt, every insult, every disappointment, or every wrong committed against it. Ang pag-ibig ay tumatangging gumawa ng score. Ito yung ginawa mong mabuti. Ito yung ginawa mong mali. Mas marami na. No? Nagawa mong mali. Hindi daw ginagawa yun ng isang taong may totoong pag-ibig. It does not continually revisit old wounds or bring up forgiven sins to use them as weapons in future conflicts. In short, brethren, love forgives. Love forgives. So, i-analyze lang natin ito. Mabilis lang. Dalawang bagay. Una, tingnan natin ito na dito sa ganitong salita. Not keeping wrong defined. Na yung una. Pangalawa, not keeping wrong demonstrated. So, not keeping wrong defined. Ang gusto kong sabihin na ito, Christian love refuses to be an accountant that keeps a detailed record of every offense. Ang isang pag-ibig na maituturing natin na Kristiyano, hindi siya nagiging accountant. No? Pagdating sa mga detalye ng mga talaan ng pagkakamaling nagawa, hindi niya ito dapat gawin. Now, of course, balik ulit tayo sa accountant, yung iba rito sa atin, ay mga magagaling sa ganyan, no? Yung trabaho ng isang accountant, syempre, tama ba? To work with numbers and financial records. Hindi ako magaling dyan, no? An accountant carefully keeps track of what? Income and expenses, purchases and payments, assets and liabilities, taxes and balances. So nire-record niya yung lahat ng transaction para walang makalimutan. At ang bawat peso is accounted for. Yan yung mga talagang totoong magagaling at mga tapat na accountant. No, alam naman natin na meron ding mga hocus-pocus doon sa mga ibang mga gumagawa ng ganito sa negosyo, no? Pero yun ang talagang dapat niyang ginagawa. In business, that kind of records keeping is necessary. Kailangan yun eh. No? Actually, it is a mark of good stewardship and responsible management na nagre-record ka. Ayun ang isang problema ko. Alam mo talaga, doon na yung misis ko mahilig siyang mag-record ng mga expenses, yung mga kung ano-ano, no? Pero ako, wala. Hindi ako talaga magaling sa ganyan. No? Salamat na lang, may ganun kang partner, no? Pero, yun naman talagang dapat. Kung may negosyo ka, kailangan yun, di ba? Kasi, yun ang responsible management. Pero in terms of personal relationship, lalo na tayo mga Kristiyano, yung ganong klase ng gawain, destructive yan. No? Paul says that love is not an accountant when it comes to the wrongs committed against it. Hindi siya gumagawa ng ledger ng mga offenses. No? Hindi siya nagme-maintain ng mga mental list of every insult, disappointment, broken promises, or unkind words, so that i-review niya yan, no?
Pag meron na naman silang away, i-re-review na naman niya yung noong nakaraan, na, di ba? Babalik at babalik yan. Yung mga conflict na yan, magkikeep track siya sa bawat mali. And surest spot, brethren, kapag ganyan ang gawain, magiging hindi masaya ang buhay mo. Di ba? Hindi magiging masaya. Kasi it breeds resentment. It nourishes anger and makes genuine reconciliation almost impossible. No? Ang isang taong nagmamahal, hindi siya nagkikip ng mga private file of grievances. Pwede niyang i-open kapag may nangyari na namang hindi maganda. O i-review, i-nurse, whenever there is another disagreement. Instead, ang pag-ibig, pinipili niyang magpatawad. Once an offense has been genuinely forgiven, it is no longer kept in the books. Tama ba? Parang yung iba siguro naiisip niya, ang hirap naman nun, no? Diba? Pero yun ang totoo, yun ang sinasabi ng Bible. Love tears up the ledger, closes the file, and refuses to use past failures as weapons in future conflicts. Si J. Adams, siguro yung iba kilala si J. Adams, siya ay isang kilalang Christian counselor. Siya yung nag-pioneer ng notetic counseling na ayaw ni Rox. Marami kasi pong klase ng approach sa counseling. Isa na yung notetic counseling. At yung notetic counseling po, ay ang nag-pioneer niyan ay si J. Adams. Maganda ito. Pero sinasabi nga natin, isa lang yan sa paraan ng approach sa counseling. Tama ba? No? Marami pa, no? Now, may kinuwento siya na meron daw mag-asawa na yung kanilang marriage ay mukhang magpo-fall apart na. So yung babae ay in-encourage na kausapin siya, si J. Adams, kasi ang problema, yung babae, hindi lang basta magpo-fall apart na yung ano nila, nadidevelop yung tinatawag na ulcer. Nagkaka-ulcer na yung babae, talagang, alam niyo, mahirap yung ulcer, di ba? Masakit ang tiyan mo, tapos parang may acid doon sa loob, nadidevelop daw yung ulcer, at ang problema, walang makitang physical cause kung bakit nagkaka-ulcer siya. Ayos naman siya kumain. Maayos siyang kumain. Kasi di ba usually mga nagkaka-ulcer yung nagpapalipas ng gutom, no? O kaya medyo hindi maganda yung klase ng paraan niya ng pagkain. Pero okay naman kumain, kaya walang makitang physical cause. Ngayon, kinausap siya ni Dr. J. Adams at tinanong kung sa tingin mo, ano bang nagiging problema? Ano bang madalas na nagtotrouble sa utak mo? Alam mo ginawa ng babae, kinuha niya yung kanyang notebook, no? At binigay niya doon kay Dr. J. Adams at page after page, ito ay naglalaman ng mga detalye ng lahat ng bagay na ginawang mali ng kanyang asawa. Lahat. Hindi lang yung ginawang mali ng kanyang asawa, yung iniisip niya pa lang na magiging mali na gagawin ng kanyang asawa, sinulat niya rin. At ito ay sa loob ng 13 taon. She had meticulously recorded every real or perceived offense he had committed against her. Ang notebook na yon, ang totoong nag-reveal ng cause ng kanyang ulcer. Tama? Yun talaga ang dahilan. Bakit? Sapagkat siya'y naging isang accountant ng mga maling ginagawa ng kanyang asawa. Siya'y nag-iingat ng mga talaan ng bawat mali, bawat offenses. At dahil doon, ang kanyang kalusugan ay naapektuhan. Ang kanyang disposisyon ay naapektuhan. Ang kanyang marriage naapektuhan. Ang kanyang relationship sa Panginoon. At lalo na ang kanyang pagiging usefulness sa kingdom naapektuhan. Mga kapatid, itong mga kinikwento ko, alam ko, yung iba sa inyo maaaring nakaka-relate, no? No, hindi ko naman po alam lahat ng mga sitwasyon ninyo, no? Pero
This is precisely what Paul tells us not to do. Love does not keep a ledger of wrongs. Kasi kung magdedwell tayo lagi sa mga offenses na ginawa sa atin, alam mo, magiging problema mo, fault finders ka na lang. Lagi ka na lang naghahanap ng mali. Kapag hindi naaayos yung attitude na yan, madidevelop yan into malice. Yung bang lahat ng ginagawa ng tao may mali siya na? Pagka hindi pa na-check yan, magiging bitterness na yan. At yung bitterness, eventually, nagpo-produce siya ng desire ng revenge. And even willingness to see others harm. No? The tragedy is that while a bitter person seeks to destroy others, he is actually destroying himself. Diba? Parang alam niyo yung lason. Yung lason. Nakainom na ba kayo ng lason? Wala pa naman siguro. Pero yung lason, ano yung unang naapektuhan ng lason? Yung sisidlan. Yung sisidlan. Yung pinaglagyan ng lason. So, ang punto ko, yung isang taong bitter, hindi lang ito nag-iisip ng kasamaan ng iba. Pati sarili niya, sinisira niya. Pati pagkatao niya, dinidestroy niya. Yun ang isang bagay na dapat nating iwasan. At dapat nating ipag-pray sa sarili natin na hindi mangyari. Kasi alam mo yung mga bitter na gustong gumawa ng masama sa kapwa, para yung mga suicide bombers. Suicide bomber, naglalagay ng bomba sa katawan nila, pupunta doon sa maraming tao, pasasabugin. Pati sarili nila sumabog din. So, yun po ang gusto kong sabihin. Bitterness works in a similar way, no? Lalo na kapag dinidirekta yan sa isang tao o sa sino man o sa grupo ng mga tao, ang totoo, pati ikaw, sinisira mo ang sarili mo. Sa kasaysayan, hindi ko lang alam kasi kung alam mo, pag nagbabasa ka ng history, minsan hindi mo rin tiyak kung ano no? Kung tawag nito, ano ang tawag diyan? Kung talagang certain 'yun no? Kasi may kwento patungkol kay kay yung isa sa mga Filipino-American War na general natin, si Antonio Luna ba 'yon? 'Di ba? 'Di ba may pelikula 'yan, si Antonio Luna? 'Di ba? Siya ay kinikilala na isa sa pinakamahusay na military leader, si Antonio Luna, nung panahon ng digmaan natin laban sa mga Amerikano. At isa sa problema ni Antonio Luna daw, bagay doon sa pelikula, lumabas yun nung napanood ko Napaka-explosive niya, yung temper niya may problema, madali siya magalit. At one point, naggalit siya sa kanyang kapwa general na ang pangalan ay si Tomas Mascardo, General Tomas Mascardo. Alam mo, sa sobrang galit niya, iniwanan niya yung kanyang post doon sa Kalumpit kasi nandun siya ang kanyang pinaka-post ay sa Kalumpit, Bulacan. Iniwanan niya, nag-travel siya, pumunta siya sa Guagua para kumprontahin si General Tomas Mascardo personally. At habang kinukumpronta niya at ipinapahayag niya yung kanyang galit, yung mga American forces took advantage ng situation, kinapture yung Kalumpit with little resistance. Kasi wala doon si Antonio Luna. So, you see, what's the point? Yung simpleng kwento na ganyan. Dahil sa galit, na hindi niya mapigilan, at gusto niyang kumprontahin yung tao, napahamak yung kanyang batalyon na mga sundalo. So let me ask you, brethren, as I also ask myself, is there bitterness residing in your heart? Is there resentment toward your husband? Toward your wife? Toward your children? Your parents? Or loved one? Neighbor? Fellow believer? Meron ba? Kung yung bitterness na yan ay hindi nawawala, andyan pa rin, delikado yan. Sapagat yung bitterness na yan, lalo na sa ating mga kapatid, lalo na sa pananampalataya, kapatid sa pananampalataya, hindi makakatulong sa atin yan. Bitterness toward a brother or sister in Christ is especially grievous. At ito ay kumokontra sa
tunay na kahulugan ng pag-ibig na dinidemand ni Kristo sa bawat isa sa atin. Psalms 37:8, iwasan mo ang pagkagalit at ang puot ay iyong talikdan. Huwag kang maghimutok. Ito'y maghahatid lamang sa kasamaan. So, not keeping wrong defined. Let's go to the second one. Not keeping wrong demonstrated. Paano natin i-demonstrate ito? Ito yung gusto kong sabihin. By practicing the true essence of Christian forgiveness. Christian forgiveness means letting go of the wrongs committed against you. The ultimate expression of love, brethren, is forgiveness. Perhaps, willing kang magtiis, no? Perhaps, willing mong palagpasin na lang yung offense, pero hindi ka willing magpatawad. No? Merong mga ganun eh. Ay, kailang yan. Wag na natin intindihin yan. Pero ayaw mong magpatawad. Forgiveness, brethren, is one of the central themes of the Bible. Sapagkat dito nakalagay sa ang pinakapuso ng ating kaligtasan. Pag sinabi nating kaligtasan, kasama dyan kapatawaran. Pag sinabi nating kaligtasan, kasama dyan ay tinanggap tayo ng Diyos kahit na nung una hindi tayo katanggap-tanggap sa Kanya. Ang mabuting balita ng Ebanghelyo ng Diyos kay Kristo Jesus ay ang pagpapatawad niya ng ating kasalanan. And since we have been freely forgiven, we are called to extend the same forgiveness to others. No? Alam niyo, isa sa mga glorious characteristic ng Diyos, pinipili niya, paano ba yan sa Tagalog? He chooses not to remember our sins against Him. Yan ang isa sa characteristic ng Diyos. Hindi ibig sabihin, makakalimutin ng Diyos, no? Or incapable siya ng maalala pa yung kasalanan natin. Rather, ang ibig sabihin nun, He will never again hold our sins against Him or to bring them up to condemn us. Kapag nagpatawad ang Diyos, inaalis niya ang kasalanan at tinatanggal niya sa kanyang judicial record forever. Kanina, nagdi-discuss kami ni Ate Banji. May pinaliwanag siya sa akin patungkol sa Supreme Court. Napakaganda ng paliwanag niya, no? Nung merong isang Chief Justice na natanggal doon, ang sabi, pati sa record, wala na yun. Tama ba yan, ate? Tama, no? Natanggal na yun. Hindi lang yung pagiging Chief Justice, yung pagiging naging justice siya mismo sa Supreme Court noong, ano ba tawag doon, ate? Yung co-warranto, nung na-implement yun, wala na sa record. Kaya kung hahalongkatin ng record, wala siyang record na siya isang naging judge. Bagamat ang totoo, ng marami, naging judge naman siya once upon a time. Pero in terms of judicial record, wala na yun. Tingnan niyo yung Isaiah 43:25. I am He who blots out your transgression for my own sake. I will not remember your sins. So yung mga mananampalataya daw ng Panginoong Diyos, kapag pinatawad niya ito at humingi ng tawad sa kanya, hindi niya naaalalahanin pa ang kanilang kasalanan. Sa propesiya ni Jeremiah, dahil sa prophecy ni Jeremiah, merong bagong tipana na darating. Sabi niya, ang pinaka-wonderful thing doon sa promise doon, makikita niyo sa Jeremiah 31:34. Ang sabi doon, and no longer shall each one teach his neighbor and each his brother, saying, know that the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. As I mentioned, brethren, hindi naman ibig sabihin na literally nakalimot na ang Diyos, no? Na para bang nag-suffer siya ng Alzheimer's disease. Alam naman natin, God is omniscient. Alam niya ang lahat ng bagay, hindi nawawala yan sa isip niya. Alam niya yung nangyari sa nakaraan at yung hindi pa nangyayari, alam niya. Pero ang punto rito, once na nagpatawad ang Diyos, kino-close niya na yung account. He no longer charges us, no? Doon sa nagawa natin na dating napatawad na niya.
He will never bring them back to condemn us. Sapagkat si Kristo, tinanggap na niya yung parusa na dapat ay para sa atin. So, yun ang punto ron mga kapatid. Kung i-apply natin sa relationship natin sa isa't isa, kapag nagpatawad tayo, hindi naman, di ba? Hindi naman mawawala yung sakit overnight, no? Hindi mawawala. No? Yung memory natin may still cross your mind from time to time sa nangyari. Pero yung forgiveness na totoo, ito ay isang deliberate commitment before God na you will no longer hold that offense against that person. Kasi napatawad mo na siya. You refuse to reopen the case. No? You refuse na gawing buhay uli yung offense at gamitin ito as weapon in future conflicts. Isa sa pinakamagandang description ng pagpapatawad ng Diyos, makikita natin sa Micah chapter 7 verse 19. Basahin natin. He will again have compassion on us. He will tread our iniquities underfoot, and you will cast all our sins into the depths of the sea. Ang ganda, di ba? Sabi, ang pagpapatawad daw ng Diyos ay tulad ng pagtatapon ng kasalanan sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Huh? Yung bitterness iba eh. Alam mo ang bitterness? Yung itinapon na sa malalim na bahagi ng karagatan, deny ba? No? At iniangat pa uli doon sa taas. So, perhaps, mayroon sa atin dito ngayon na nangakailangang i-deal, no? Yung ganitong klase ng kasalanan. Maaaring meron kang kinikerry na bitterness for years, dala-dala mo yan, may ledger ka ng mga offenses, at you refuse to let it go. Ayaw mo. Gusto mo nandyan lang lagi yan. Di ba? Mga kapatid, mga kaibigan, bitterness will not help you. Will not help you. Bitterness will not help me. No? It will rob you of your joy, your peace, your usefulness, your fellowship with God. Kaya, pag hindi yan na-check, masisira yung ating relationship sa Diyos, masisira yung ating kaluluwa. Learn to forgive. Because forgiveness is the highest expression of Christian love. Yun ang ginawa ng Diyos sa atin eh. Masa nakatingin niyo ba maliit na bagay yun? Kasi lagi na natin napag-uusapan dito yung ginawa ni Kristo doon sa krus. Hindi. Hindi maliit na bagay yun, mga kapatid. Dakilang bagay yun, maluwalhating bagay yun, at ito ay isang bagay na maaaring sa ngayon, kulang pa yung ating nararamdaman sa katotohanan yan. Baka pagdating sa kalulat yan, doon natin makikita ng husto. Yung ganda, yung pagpapala ng pagpapatawad ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesus. No? Pero siyempre, tulad ng sinabi ko, hindi naman natin talaga kayang gawin ito sa sarili nating lakas. No? Mag-iingat din tayo sa mga taong kausap natin lagi. Kasi alam mo, minsan, di ba, pagka ikaw, meron kang dinaramdam sa isang tao, ikwento mo dun sa isa. Minsan, yung isa na kinuwentuhan mo, sususugan ka pa, ganon. Bakit ganyan siya? No? Kung ako yan, gaganon pa eh. Kung sa akin nangyari yan, pipili ka rin ng mga taong pagkikwentuhan mo. No? Kasi baka yung mga taong pinagkikwentuhan mo, hindi talaga nakakatulong sa'yo, hindi nagsisimpati sa'yo, lalo pang pinabibigat ang damdamin mo. Mas maganda pa nga yung mga taong sinasabihan ka na nire-review ka doon sa mga damdamin mong hindi maganda. Kasi may malasakit siya sa'yo. No? Pipili rin tayo doon sa mga taong yan. Kaya, di ba, minsan yung ba, may mga problema sa asawa nila. Ikikwento, halimbawa, ikikwento doon sa isang babae na ganoon din ang problema sa kanyang asawa. Dalawa na sila. Ikikwento rin doon ay, ganoon din yung ginawa sa akin. Wala, hindi na nakatulong kasi pare-pareho yung inyong mga experiences. Di ba? The point is, brethren, we have to be wise because we will not be able to apply this wonderful truth about love
if we are not going to choose kung sino yung mga taong pagsasabihan natin ng mga problema natin, hindi masama mag-share. Hindi masama mag-unload. Pero tingnan nyo rin, paano ka tinatrato ng mga taong pinagsasabihan mo? Lalo ba niyang pinabibigat yung problema mo? Lalo niyang dinadagdagan yung bitterness mo sa isang tao? O tinutulungan ka niya na magpatawad? Tinutulungan ka niyang magpatawad dahil ito ang daan ng pag-ibig. So, yun ang dapat natin gawin. So, yung challenge sa bawat isa sa atin, sana, mga kapatid, i-apply natin ito. Hindi naman natin to kaya sa sarili nating lakas. Pero kung andyan ang biyaya ng Diyos, andyan ang banal na Espiritu, we can forgive as we have been forgiven. No? Now, kung sa kabila ng mga ganitong klase ng pangangaral, o sa kabila ng mga natututunan mo, dapat ganito, hindi dapat ganyan, unwilling ka pa rin magpatawad. Gusto mo pa rin talaga nag-cherish sa mga bitterness. Yung nag-aalaga, ang sarap sa puso mong alaga-alagaan yung mga bitterness mo. Instead of extending mercy, you should examine your heart. Maybe you are not yet a Christian. No? Because a persistent refusal to forgive may reveal that you have not yet truly experienced the forgiving grace of God sa buhay mo. So you have to check your heart. Ako ba willing magpatawad? Pag ayaw, ba't hindi ko gusto? Kasi kung pinatawad ka ni Kristo, naintindihan mo yung bigat ng kasalanan mo na napatawad ka niya, dapat mayroon ka ring hangarin. Di ba, na gumawa ng hakbang ng pagpapatawad na siyang daan ng pag-ibig. So I challenge you today, no? If you need to forgive someone na humingi ng tawad sa iyo, do it. Now, if you need to seek someone's forgiveness, do it now. Sa tingin mo, may nagawa kang mali, may nagawa kang kasalanan, kailangan mo ng pagpapatawad niya. Huwag mo nang patagalin. Huwag mo nang pag anong-ganon pa. No? Di ba? Yung iba kasi ang hilig pa magpaikot-ikot. No? Saka na lang, bukas, ganun. Gawin mo na. No? And if you have never sought God's forgiveness, kung hindi mo pa natatanggap ang pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus, lumapit ka na sa Kanya ngayon. Baka bukas, hindi ka na makalapit sa Kanya. Sapagkat ang sino mang pwedeng magpatawad ay ang mga taong tumanggap ng kapatawaran ng biyaya. Sila lang ang may kakayanan at may ability to forgive others. So if you have been forgiven, you have now the ability to forgive others. So yun lang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon kung hapong ito, manalangin tayo.